Amen. Hallelujah. Magandang umaga po muli sa ating mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa ating mga buhay. At saan man sulok po kayo ng mundo na andon, samahan niyo po kami. 20 minutes lang po naman ang ating morning devotion para magpalakasan. At mahalaga na nagpapalakasan tayo kasi malalayo tayo eh. Kaya kahit po sa mga ganitong online video, tayo po ay nakakapag-encourage one another. So, saan man kayong lupat na mundo, kunin po natin ang ating mga Biblia at basahin po natin muli sa awit, awit 119. At pupunta tayo sa verse 49. 49 hanggang 56, basahin po natin. Hallelujah. Sabi po dito, ang pangako sa lingkod mo, sana'y iyong gunitain, pag-asa ang idinulot ng pangako mo sa akin. Sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay aliw, pagkat buhay ang natamo sa pangako mo sa akin. Labis akong hinahamak nitong mga taong hambog, ngunit di ko sinusuway ang bigay mong mga utos. Bumabalik sa gunita ang payo mo noong araw. Ito, Yahweh, sa lingkod mo, ang dulot ay kaaliwan. Nag-aapoy ang galit ko sa tuwing nakikita ko iyong mga masasamang lumalabag sa batas mo. Noong ako'y mapalayo sa sarili kong tahanan, ang awiting nilikha ko ay tungkol sa kautusan. Ang ngalan mo'y nasa isip kong kumagat na ang dilim. Yahweh, aking sinisikap na utos mo'y laging sundin. Nasasalig sa pagsunod ang tunay kong kagalakan, kaya naman sinusunod ko ang iyong kautusan. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po, bigyan po kami ng insight. Ano man po yung bagay na nakikita mo sa aking puso, linisin mo po, sanctify upang mapagpala kami at ang salita mo ay magrema sa aming buhay at patuloy po kaming lumalim sa pananampalataya sa iyong salita. Salamat po. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos at sa umagang ito, ang ating pinaka-tema na pag-uusapan ay patungkol siyempre sa salita ng Diyos. Sabi po dito, pananalig sa salita ng Diyos. Ayan po ang pag-usapan natin. Bakit mahalaga na manalig tayo sa salita ng Diyos? Paano tayo mananalig sa salita ng Diyos? Kaya sabi doon, faith in the Word of God ay napakahalaga. So sa ating binasa, kagaya po ni Haring David, hindi naman po lingid sa atin na maraming mga dinaanan si Haring David na dumating yung panahon na siya ay nang hina din at nawala ng pag-asa dahil sa kasalanan niyang nagawa. Subalit dumating sa kanyang senses na napakahalaga pala ng salita ng Diyos sa kanyang buhay, kaya siya ay muling nanumbalik. So sa ating binasa, sa umagang ito, ano yung makikita natin dito sa ating binasa? Paano tayo makakapanalig sa salita ng Diyos? Kagaya po dito sa ating binasa sa verse 49-50, sabi doon, ang pangako sa lingkod mo, sana iyong gunitain, pag-asa ang idinulot ng pangako mo sa akin. So sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay aliw, pagkat buhay ang natamo sa pangako mo sa akin. So, sabi doon ni Haring David, so sa kabila ng mga problema at pagsubok, kasalanan na dinaanan niya, ang salita ng Diyos pa rin ang kanyang pinaniwalaan. Nanampalataya siya sa salita ng Diyos, nanalig siya sa salita ng Diyos dahil alam natin ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Ito ay nagbibigay ng pag-asa sa atin. Ang salita ng Diyos ay pinapalakas tayo, ang ating pananampalataya, ang ating spiritual na buhay. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya napakahalaga na ang salita ng Diyos ay ating pagtiwalaan at panampalatayahan dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Buhay po nagbabago ng buhay. At ang salita ng Diyos doon sa oras ng kahirapan, di ba?
ang salita ng Diyos ay binibigyan tayo ng comfort. The Word of God give us comfort in time of trouble, in times of need. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng aliw. The more na binabasa natin ang salita ng Diyos, the more na nagsisink ito, the more na tayo ay nananalig dito at nagtitiwala sa salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po talaga. Kaya po, ugaliin natin na patuloy na basahin ang salita ng Diyos at hindi lamang basahin, kundi ipamuhay natin. Hallelujah! Praise God! Ano pa yung makikita natin dito sa ating binasa? So, sabi dito ni Haring David, maraming tao ang humahamak sa kanya. Yung mga tao na walang Diyos, maraming nagpe-persecute sa kanya. Ay normal lang po yun habang nandito nga tayo sa panahon natin, di po ba? Ay marami ang aalipusta sa atin, maraming magpe-persecute sa atin. Why? Ay nung time nga ni Jesus Christ, pinapersecute nga si Jesus Christ, kaya tayo na mananampalataya, daraan din tayo ng mga persecution. Pero, hindi tayo dapat magulat o magulantang dahil sabi doon, kahit anong paghamak ang ginagawa sa atin ng mga bulaan, mga hambog, masasamang, pero wag tayong madadala. Bagkos magpasalamat tayo, sabi doon, mapalad ang mga taong pinipersecute dahil nakikisa sila doon sa naranasan ng Panginoon. It is blessed to be persecuted. Kaya be thankful kapag tayo ay nakakaranas ng mga salita na sinasabi sa atin na galing sa mga taong wala pang Diyos. Ipanalangin na lamang natin siya. Ang mahalaga, yung salita ng Diyos ay ating paniwalaan at panaligan kasi yon ang patuloy na magbibigay sa atin ng panibagong lakas at magdadagdag sa atin ng pananampalataya. Amen! Hallelujah! At sabi nga doon sa verse 52, bumabalik sa gunita ni Haring David yung mga salita ng Diyos nung bago-bago pa siya na Kristiyano. Kaya po sabi dito, yung salita ng Diyos ang kaaliwan ni Haring David sa oras ng mga problema at pagsubok. Sa ating panahon ngayon, kapag tayo may problema at pagsubok, kapag tayo nanghihina at para bang nanulupaypay, di ba? Kapag tayo nagbasa ng kanyang salita, tayo ay pinapalakas. Kaya mga kapatid kay Kristo, tayo ay patuloy na manalig sa salita ng Diyos. Panghawakan natin ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng pag-asa at buhay. Dahil the Word of God ay buhay. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kaya po napakahalaga na tayong mga mananampalataya at nagtitiwala sa Kanya ay patuloy na panghawakan at panaligan ang salita ng Diyos na nagbabago ng iyong buhay at ng aking buhay. Kaya purihin ang Panginoon. So, bayaan mo yung mga tao sa mundo. Kasi yung mga tao sa mundo, talagang wala pang Diyos yan. Kaya ang gawin natin, tayo ay magpakalalim sa salita ng Diyos para hindi tayo madala ng mga problema at pagsubok. Kapag dumating ito sa ating buhay, ay makakatayo tayo. Bakit? Sabi ng salita ng Diyos, hindi niya tayo iiwanan, pababayaan, at tayo ay mananagumpay. Why? Napagtagumpayan na ng Panginoon ang lahat ng bagay sa mundo. So yung mga susunod sa Kanya at magtitiwala at mananampalataya, tayo rin ay mananagumpay. Ay, purihin ang Panginoon. Kaya po, sabi doon, kaya po napakahalaga na once na tayo ay walang time, walang panahon sa salita ng Diyos, tayo po ay manlulupaypay. Kaya tandaan natin na magpatuloy tayo, bigyan natin ng panahon na magbasa, manalangin, yung salita ng Diyos, limilimin, ipamuhay, dahil kapag ang salita ng Diyos ay ipinamuhay natin, may mababago sa atin, at malulugod ang Panginoon sa iyo at sa akin. Kaya po, purihin ang Panginoon na patuloy natin na yung kanyang salita ay panghawakan. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Amen!
Amen. Purihin ang Panginoon. At ano pa po ang makikita natin dito sa ating binasa na mapupulot nating aral. Sabi po doon sa verse 55, ngalan mo'y nasa isip kong kumagat na ang dilim. Yahweh, aking sinisikap, na utos mo'y laging sundin. Nasasalig sa pagsunod ang tunay kong kagalakan, kaya naman sinusunod ko ang iyong kautusan. So, ang salita ng Diyos, kaya napakalaga na manalig tayo sa kanyang salita. Kasi nga po, sabi po doon, sa salita ng Diyos, doon tayo makakasumpong ng ng kagalakan. Yung salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng joy. The joy of the Lord is our strength. Kaya po, ang salita ng Diyos ang dapat nating sandigan. Ayan! Hallelujah! Babalik at babalik tayo sa salita ng Diyos. Kung minsan nahulog man sa kasalanan, napakahalaga na tayo ay patuloy na manumbalik muli sa kanyang kalinga, sa kanyang salita, sa pagtitiwala sa Panginoon. At ang pangalan ng Panginoon ay patuloy natin na ilagay sa ating puso at sa ating isip. At patuloy tayo magsumikap na ang salita niya ay ating sundin. Kasi nga po, kapag pinanampalatayahan mo yung salita ng Diyos, di ba, ang kasunod nun ay susundin. At susundin natin. Why? Dahil naunawaan natin yung salita ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon, So doon sa pagsunod natin, pananampalataya natin sa salita ng Diyos, tayo ay makakasumpong ng kagalakan sa salita niya. Kaya sa ating mga buhay, mga kapatid, sa pananampalataya, yes, marami tayong problema, pagsubok, nanghihina, nalulupaypay. Busy tayo sa mga ministry. Pero kahit tayo busy, sabi doon, magbigay tayo ng time to the King at hindi sa kingdom. Mas malulugod ang Panginoon sa iyong buhay at sa aking buhay kung tayo ay magiging katulad ni Maria na busy sa kanyang salita. Hallelujah! Dahil alam ni Maria na yung salita ng Diyos ang magbibigay ng kalakasan. Hindi po masamang maging Marta, pero mas priority po natin na magbigay ng time sa Panginoon. Kasi yun ang kaluguran. Kaya nga po sa umaga ito, salamat po na once na tayo ay patuloy na manalig sa salita ng Diyos, makakasumpong tayo ng kapayapaan sa kabila ng mga pagsubok. Makakasumpong tayo ng joy kahit na may kaguluhan. Makakasumpong tayo ng ng patuloy na pagtitiwala sa Diyos sa kabila na ang mundo, wala ka nang makita na pagtitiwalaan. Kaya ang salita ng Diyos, mga kapatid, kay Kristo, tandaan natin, yan ang ating foundation na mananatili. Sabi nga po doon, lahat ng bagay sa mundo ay mapaparam, subalit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang salita ng Diyos ay mapapagtiwalaan natin. Kaya naman sa umagang ito, ibigay natin sa salita ng Diyos ang tunay na tiwala at pananampalataya dahil ang salita ng Diyos ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus ayon sa John 1:1. Ang salita ay kasama ng Diyos Ama at ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao. Amen. Puri na Panginoon, tayo po ay manalangin na. Hallelujah. Hallelujah! Salamat po. Nawa po tayo na pagpala sa umagang ito sa maikli natin na word of encouragement, devotion. At samahan niyo po kami manalangin dahil napakadami po ng dapat ipanalangin sa mundong ito. Hallelujah! Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po na kami magpagkakataon pa na makapag-devotion, makapanalanginan sa bawat isa. Right now, Lord, idinadalain ko ang panahon. Grabe po ang init. Nagkakaroon po ng 51 degree, merong 48. Lord, ang dalangin po namin, kami po ay patuloy mong kaawaan. Nawa po kami ay pagkalooban mo ng kalakasan, wala pong matutumba o kung ano pa man, may stroke sa aking mga kapatid, sa mga nanonood right now, sa aming mga pamilya. Pakaingatan mo po kami ng iyong kapangyarihan dahil panghawakan namin ng iyong salita. Sa iyong salita kami magtitiwala dahil alam namin kapag kami nagtiwala sa iyong salita,
ay papakinggan mo kami. Kaya Lord, all over the Philippines, all over the world, Panginoon, idinalapit namin ang lahat ng mga OFW, na mga kapatiran namin, mga Pilipino, pakaingatan mo po sila sa ibang bansa in the name of Jesus. Lalo po kaming lumali, magpakatibay sa iyong pananampalataya dahil ang salita mo ang magiging strong foundation namin so that we can stand firm sa aming mga kinakaharap sa panahong ito. Pag tayo po about pamilya ng aking mga kapatid, mga body of Christ, magkaisa pa rin po kami bilang magkakapatid na yung salita mo, yung gospel mo ay aming ipalaganap upang ikaw po ay makabalik. Pagpalain po ang mga nangangailangan ng financial, healing, deliverance, salvation, provision, protection, pagpapala, anuman pong uri ng pagpapala na kakailanganin, ay ikaw po ang magbibigay nito. You are our great provider. Mayaman ka, Panginoon. Kaya salamat po sa mga biyaya, pinagkakaloob mo. Hindi mo kami pinababayaan. Sa kabila po na mahirap ang panahon, maraming walang trabaho, pero nandyan ang katapatan nyo. You are faithful, God. Kaya po tulungan mo po kami na huwag magsawa na manalangin, to pray one another, encourage one another. Dahil ito na lang po magagawa namin sa aming mga kapatid kay Kristo at nawa marami pang maligtas na mga unbeliever para maranasan ang buhay na walang hanggan sa harapan mo. Tulungan mo kami to be strong sa aming faith dahil po marami po ang mga naglilipanan, mga sinungaling, mga bulaan. Tulungan po kami na huwag ma-deceive. We rebuke the spirit of deceiving sa mga anak mo at pagkalooban mo kami ng discernment spirit to discern ano yung katotohanan at ano yung tinuturo ng salita mo at ng banal na espiritu na gagabay sa amin. At ang mga yung mga kapatiran sa iba't ibang sulok ng Quezon, sa Marinduque, nilalapit po namin sa Cagbaliti, sa Bordeaux Island, sa Chaong, sa Gumaca, sa Quezon, Lopez Quezon, doon sa dulo ng Quezon, kina Pastor Larry, Lord, pagpalain po ang bawat mga kapatiran namin at ang aming namumuno, pagpalain po ang aming Presbyter Bernard Merly, Pastor Jay, Pastor Annie and Ling. Patuloy po silang samahan, gabayan para mapangunahan ang mga samahan na to dahil sinabi mo, God is our number one, Panginoon, na source ng lahat ng bagay. Kaya sa iyo kami lalapit. Maraming salamat po, Panginoon, at may mga kapatiran right now na may sakit at karamdaman, sakit, ubo, sipon, Lord, we pray na healing, deliverance, salvation in the name of Jesus. Ingatan mo rin po yung mga tao, lalo tigit yung mga Gcash, Lord. Maraming tao ang hacker, kayo mga espiritu ng hacker, magsilays kayo, hindi kayo magtagumpay, mga kampo ng Diablo. Kayo ay magsipagsisi at manumbalik sa Panginoon upang hindi kayo maparusahan in the mighty name of Jesus. Mag-ingat po tayo, daming hacker ngayon na nakukuhanan ng pera. At maging matalino po tayo, pag ang usapin ay pera, huwag kayong basta-basta magbibigay ng pera sa mga Gcash na magsasabi na yung kamag-anak mo emergency, we rebuke them in the name of Jesus. Mga sinungaling, tayo ay talunan na in the name of Jesus. Kaya mga manunood, mag-ingat po tayo nang hindi po tayo madaya. Kaya po sa umagang ito, pagpalain mo po ang mga manunood, lukuban mo po ng kapangyarihan ang iyong mga anak, at kami po ay mananagumpay. We are victorious in Christ Jesus. Kaya po, maraming salamat po sa umagang ito at lahat ng aking mga kahilingan na manunood ngayon, ikaw po ang magbibigay. Whatever they are asking, unspoken prayer requests, be it according to them, Lord God. Ang lahat-lahat po na makakapanood, magre-replay, bless them, O God, at kami po ay nakapagbigay ng kalakasan dahil ang salita mo ang aming kalakasan, ang salita mo ang aming kalasag na pangahawakan. Maraming salamat po sa magang ito, purihin ang Diyos, maraming salamat po at God bless everyone. We love you with the love of the Lord. Salamat po, in Jesus' name we pray, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon at magandang umaga po. To God be the glory. Salamat po mga kapatid. Glory to God.